gamit ito sa UPCAT. Kasi kahit man mapa-word problem, kahit trigonometry, geometry, magdi-deal kayo with fractions and decimals. And para hindi na nga masayang yung oras nyo kaka-convert every time na may makita kayong fraction sa UPCAT, mas maganda na alam na natin yung conversion nila from one to the other. Okay, nasa 6 na tayo. Okay? So, clear all drawings muna. 6. Okay. Fractions with a denominator of 6. Ito medyo kailangan natin mag-memorize ng konti. So, 1/6 at 5/6. Dalawa lang pala, no? Dalawa lang ang kailangan yung i-memorize dito. Kasi, yung 2/6, yan, yung 2/6, 3/6, and 4/6, na-discuss na natin siya. Kasi malulowest terms nyo to eh. Ito ay 1/3 lang, ito ay 1/2, ito ay 2/3. So, yun, mai-eliminate na natin. Ba? Yun din yung gawin nyo. Kapag magme-memorize kayo, try to eliminate as much as possible para konti lang yung i-memorize nyo. So, 1/6, actually 1/6 madali lang din. 1/6 ay kamukha niya. 0.16 repeating. Yung 6 lang yung repeating. So, this is 0.1666. Yan, 7. Mga ganyan. Okay? So, medyo madali lang din kasi magkamukha siya eh. Ito 5/6, ano siya? What's 5/6? Meron ba makapagsasabi? Ano ang 5/6 in decimal form? Okay? 5/6, ano siya sa comments? 0.83 repeating. Okay? 0.83 repeating yung 5/6. So, this is 0.8333. Yan. Huwag kayong malito baka ang conversion nyo, yung buong 83 yung nirepeat nyo. Hindi siya equal sa 0.8383. Hindi siya yan. Okay? Ang 5/6 ay 0.83 repeating. Okay, sa 7th naman. 7th siguro yung pinakamahirap pero madali lang din yung sa 7th. Okay? Ano ang 1/7? Okay. Kapag itong group na ito, na may denominator na 7, ang kailangan nyo lang i-memorize ay itong string of numbers na to. So, 0.142857. So, yan. Medyo mahaba, pero kapag nakuha nyo na yung pattern, madali na lang siya. So, memorize nyo lang. 142857. Okay? Pag na-memorize nyo na ito, madali na lang lahat ng other numbers kasi i-rearrange lang natin sila. Okay? So, for example, 2/7. Ano ang 2/7? 2/7, titingnan nyo sa string of numbers na ito, ano ba yung second highest? Or hindi pala, ano yung second lowest? Kasi nasa mabababang values pa tayo. So again, 1/7, yun yung pinakamaliit, di ba? So hanapin natin dito yung pinakamaliit, which is 1. Tapos i-continue lang natin yung string of numbers na yun. So 142857. 2/7 naman, hanapin natin yung second smallest. Ano yung second smallest dito? 2. So mag-start tayo doon. Mag-start tayo sa 2. And then, ituloy lang natin yung pattern. Ano yung katabi ng 2? 8. Ano yung katabi ng 8? 5, and then 7, and then 1, 4. Okay? Yun lang siya. 3/7. Ano naman yun? 3/7 would be, hanapin nyo naman dito, yung third smallest. So, third smallest, ano siya? Ito, yung 4, di ba? So, 3/7 would be 0.4. And then, i-continue lang ulit yung pattern. 4, 2, 8, 5, 7, 1. Ito, nakalimutan ko Repeating pala. Repeating sila. So, 7 nga yung pinaka-complicated na decimal kasi kailangan nyo mag-memorize ng number na ito. So, ganun lang yun. Actually, pwede natin i-ano. Pero kayo, try nyo i-experiment na lang. Ano yung 4/7, 5/7. Tapusin na natin yung pattern agad sa 6/7. 6/7, syempre, ang gagawin nyo, hanapin nyo naman dito yung pinakamalaking number. Kasi ito na yung last fraction natin sa 7. Ano yung pinakamalaking number dito sa string? Di ba yung 8? Yan. So, this is just 0.8. I-continue na lang yung pattern. 857, 142. Repeating. Okay? So, yun siya.
Practice nyo na lang after this yung other numbers or other fractions na na-miss natin. Okay? After that, madali na yung iba. Erase ko na ulit ha. Erase ko na yung ating sinulat. Move na tayo sa 8. So sa 8, ilan lang ba? Marami kasing pwedeng i-cancel sa 8. Ang kailangan lang natin i-memorize na naka-lowest terms na ay 1/8, 5/8, and 7/8. All others, malo-lowest terms natin. Ay, pati pala 3/8. Yan, yung mga odd number. Okay. 1/8 ay 0.125. Okay? 3/8 ay 0.375. So, baka dito kailangan nyo talaga mag-memorize. 5/8 na tinanong ko kanina, yun yung 0.625. And 7/8 is 0.875. Okay? So, yan. Magandang nasa long-term memory nyo na sila kasi useful din siya even after taking the UPCAT. So, kunyari, nasa engineering na kayo, useful din to. Kasi, mas magandang ma-memorize nyo na kesa i-type sa calculator. Kasi minsan yung calculator matagal pa eh. So kapag memorize nyo na hindi nyo na kailangan i-pick up yung calculator, hindi nyo na kailangan mag-press ng button, nasa isip nyo na siya, mas mabilis kayo makakasagot ng question. Okay. And then yun na yun. Actually yun na yung last sa mga may hirap na fraction kasi yung ninths, ito yung siguro yung pinakamadali. 1/9 kung ano yung numerator niya, yun yung uulitin nyo. 1/9 is just 0.1 repeating, 2/9, 0.2, and so on. Alright, so tingnan natin. Tingnan natin yung mga comments. May nagsabi, kaya yan long division. Yes, kaya nyo naman talaga tong i-convert using division, pero sobrang time-consuming siya. Lalo na nasa UPCAT na very time pressure. Mas maganda na i-dedicate natin yung mga oras na yon sa pagsosolve talaga ng problem and not converting yung mga fractions to decimals. Okay? Next. Maganda din na i-memorize nyo yung multiplication table up to 12/12. So I think very basic na ito. Magtatanong lang siguro ako ng ilan para tingnan natin kung ready na ba yung mga nanonood dito. What is 11 times 12? What is 5 times 8? What is 12 times? I-memorize nyo na lang. Okay, yan. Tayo kung gets na gets. Positive na lang ba o negative? At ilabas natin yun dito. Magkakaroon na lang tayo ng 4. Ano yung natitirang exponent? Since magka-cancel to, magka-cancel din yan. This is just 4 cube. Right? And that's it. Yun na yun. Madali na lang isolve yung 4 cube. This is just 1, 2, 3, 64. Sagot natin ay na lang tayo. Meron tayong 4, 16. Ito, wait lang. Balik natin sa 256 ta. Yan. Balik natin dyan sa 256 cube. Again, 4, 16, 64, at 256. Right? Yun. Mas madali pala yun. Nalaman natin agad na 256 is just 4 to the 4th. Yun. After that, mas madali na lang yun. It's just 4 to the 4th. Kapag alam na natin na 4 to the 4th yun, pwede na nating ilabas siya. At ilabas natin yun dito. Magkakaroon na lang tayo ng 4. Ano yung natitirang exponent? Since magka-cancel to, magka-cancel din yan. This is just 4 cube. Right? And that's it. Yun na yun. Madali na lang isolve yung 4 cube. This is just 1, 2, 3, 64. Sagot natin ay 64. Ayun, that's it. Again, ang bottom line lang dito, dapat alam nyo kung paano mag-manipulate ng exponents at ng mga roots. Alam nyo dapat na kapag may exponent kayo na may denominator, pwede nyo yung gawing root.
So, ibig sabihin yung over 4 na exponent, magiging fourth root of a number. O, isa pang ano, kunyari, meron tayong 5 to the negative 7/8. Yan. What's that? 5 to the negative 7/8. Pwede natin itong ma-rewrite as what? Dahil meron kayong denominator dito na 8, gagawin natin siyang root. So, 8th root of 5 to the negative 7. Gets ba naman? Oh, pero meron pa tayong pwedeng gawin. Kapag meron naman kayong negative exponent, ano yung mangyayari dyan? Magiging reciprocal. Again ito, i-type ko na. Negative exponent means reciprocal. Okay? Yan. Negative exponent means reciprocal. Ibig sabihin nun, ang 5 to the negative 7, pwede nating i-rewrite as 1 over 5 to the 7. Ayun. Yun. Mukhang marami naman nakakuha. 1 over 5 to the 7. Pero syempre, all of them, ibabalot natin sa 8th root. Kasi nga may over 8 ka dito. So, yun. Dapat alam niyo na rin yung rules ng exponents, kaya yun, nasa memorized portion siya. Next. Sketch of common functions. Dapat alam nyo, kunyari, kahit drawing lang, medyo madali lang naman to. Dapat familiar lang kayo sa itsura ng drawing ng functions. Kunyari, y equals x. Ano yung drawing niya? How about y equals x squared plus 1? Ano naman yung y equals square root of x? Square root of x. Ayan. Okay? Sketch lang ng common functions. Madali lang to. Ano ang itsura ng y equals x? Yun, tama. Linear. Linear siya pag ganyan yan. Okay? Y equals x squared plus 1. Ano naman yung shape nun? Parabola. Pero may twist sa parabola. Parabola siya, pero dahil may 1 dito, aangat siya ng isa. Ayun. Aangat siya ng isa. Okay? O kapag naman y equals square root of x plus 3. O dapat alam niyo na din or familiarize nyo yung sarili nyo na yung itsura ng square root function ay isang half parabola. Okay? Half parabola siya. Half parabola meaning pag ganito. Yan, parang kalahati lang. Kalahati lang ng isang full parabola. Right? Pero meron tayong minus 3 dito. Ang ginagawa ng minus 3, pinapababa niya yung function. Okay, pinapababa. Ibig sabihin, 1, 2, 3. Yan. Ayan yung bagong itsura niya. Okay? Yun yung sketch. Baka kasi may itanong ano yung graph ng ganito. Tapos may mga choices. Linear ba siya? Parabola ba siya? O square root? So, ganun. Okay? Ayun. Okay, useful shortcuts. Malapit na tayo mag-problem solving. Konting useful shortcuts lang. Una. Okay, compound fractions. Na-discuss na natin to kanina. Pero compound fractions means kapag meron kayong fraction within the fraction, let's say 1/2 over 3/4. Yan. Paano natin masisimplify siya? 1/2 over 3/4. Pag po ba plus, pinapataas yung function? Yes. Ay, wait lang. Sige. So, discuss natin to. May babalikan tayo sa previous topic. Hindi lang. How to know where it opens? Sige. Iano natin. In-depth tayo sa previous slide after this. Okay. 1/2 to the 3/4. Again, ano lang to? Isang very useful shortcut
sa pag-ooperate ng mga complicated fractions. Kapag ganito, kailangan ma-ingrain niya sa isip nyo na ang shortcut dito ay yung denominator ng denominator pwede nyong iakyat sa taas. At yung denominator ng numerator pwede nyong ibaba. Okay, so this would just become, ano to? 4 or 1 times 4, ba? Tapos sa denominator naman niya, this is 3 times 2. Okay lang yun. 1 times 4, 3 times 2, this is just 4. Or pwede nyo i-cancel to, cancel to. 2/3. This is just equal to 2/3. Okay, sige. In-depth tayo sa ano, or konting in-depth lang sa previous slide. Okay. Marami nagsasabi, paano malalaman opening upward, opening downward? Anuhin natin? Kunyari, tapos sa denominator naman niya, this is 3 times 2. Okay lang yun. 1 times 4, 3 times 2, this is just 4. Or pwede nyo i-cancel to, cancel to. 2/3. This is just equal to 2/3. Okay, sige. In-depth tayo sa ano, or konting in-depth lang sa previous slide. Okay. Marami nagsasabi, paano malalaman opening upward, opening downward? Anuhin natin? Kunyari, y equals x plus 1 squared, ay, meron. Negative x plus 1 squared plus 1. Okay. Meron tayong ganyan. Y equals negative x plus 1 squared plus 1. Paano natin i-graph yan ng mabilisan? Well, syempre, ang long cut method nito, ito kapag kunyari pinapagraph kayo ng function na yan, ang long cut method ay mag-plot lang kayo ng mga points. Like for example, sa Cartesian plane, mag-draw kayo. Kapag 0 yung x, kapag x is equal to 0, i-plug in nyo na lang siya. Ano yung y? Right? So for example, solve natin to. Kapag 0 yung x, 0 plus 1 squared plus 1 na negative. So this is just, ano to, negative 1. Negative 1 plus 1, no? So 0. If x is equal to 0, y is also 0. So alam nyo na yung point, yung origin, tinatouch ng parabola. Ganun lang yun. Okay? Pero, long method yun eh. Sobrang tagal kapag mag-aano kayo, magpa-plot kayo ng parabola ng ganung paraan. Ang mas madaling paraan would be to observe the graph. I-observe natin yung graph natin. Okay. Tingnan natin yung parts ng ating parabola. Meaning, ito muna, may makikita kayong negative dyan. Ang ibig sabihin ng negative, nag-opening downward siya. So yun, madali lang maintindihan yun, di ba? Kasi negative nga, opening downward, pababa. So pag ganun yung parabola natin. Meron tayong plus 1 dito. Plus 1, ay ito muna, mas madali ito eh. Meron tayong plus 1 dyan. So, ang ginagawa ng plus 1, na-discuss na natin kanina, pinapaangat niya yung function natin. So, ibig sabihin, kapag plus 1 is equal to 2/3. Kunyari, y equals x plus 1 plus 1. Okay. Meron tayong ganyan. Y equals negative x plus 1 squared plus 1. Paano natin i-graph yan ng mabilisan? Well, syempre, ang long cut method nito, ito kapag kunyari pinapagraph kayo ng function na yan, ang long cut method ay mag-plot lang kayo ng mga points. Like for example, sa Cartesian plane, mag-draw kayo. Kapag 0 yung x, kapag x is equal to 0, i-plug in nyo na lang siya. Ano yung y? Right? So for example, solve natin to. Kapag 0 yung x, 0 plus 1 squared plus 1 na negative.
So this is just, ano to, negative 1. Negative 1 plus 1, no? So 0. If x is equal to 0, y is also 0. So alam nyo na yung point, yung origin, tinatouch ng parabola. Ganun lang yun. Okay? Pero, long method yun eh. Sobrang tagal kapag mag-aano kayo, magpa-plot kayo ng parabola ng ganung paraan. Ang mas madaling paraan would be to observe the graph. I-observe natin yung graph natin. Okay. Tingnan natin yung parts ng ating parabola. Meaning, ito muna, may makikita kayong negative dyan. Ang ibig sabihin ng negative, nag-opening downward siya. So yun, madali lang maintindihan yun, di ba? Kasi negative nga, opening downward, pababa. So pag ganun yung parabola natin. Meron tayong plus 1 dito. Plus 1, ay ito muna, mas madali ito eh. Meron tayong plus 1 dyan. So, ang ginagawa ng plus 1, na-discuss na natin kanina, pinapaangat niya yung function natin. So, ibig sabihin, kapag meron tayong parabola na ganyan, nilagyan natin ng plus 1, aangat siya. Pag ganito. Right? Oh. Next. Ito na lang. Ano naman tong plus 1 na nasa loob ng square? Okay, tatandaan nyo, yung mga plus 1 or yung mga minus 1 na nasa labas, yan, nasa labas ng square. This moves the graph up or down. Okay? Pero, yung mga dagdag, yung mga additions na nasa loob ng square, this moves the graph left or right. Pero ito yung nakakalito. Kapag kapag nasa labas, kapag yung up-down, madali lang matandaan. Kasi up means positive, down means negative. Right? Yun, madali lang yun. Pero, kapag naman nandito, kapag na i-decide na natin, i-move ba natin siya left or right? Dito medyo nakakalito kasi baliktad. Okay? Plus means i-move natin yung function to the left. Minus means i-move natin yung function to the right. Okay? So this graph is actually pag ganito. Ito yung ating ibaliktad or down. Okay, tatandaan nyo, meron tayong plus 1 dito. Plus 1, ay ito muna, mas madali ito eh. Meron tayong plus 1 dyan. So, ang ginagawa ng plus 1, na-discuss na natin kanina, pinapaangat niya yung function natin. So, ibig sabihin, kapag meron tayong parabola na ganyan, nilagyan natin ng plus 1, aangat siya. Pag ganito. Right? Oh. Next. Ito na lang. Ano naman tong plus 1 na nasa loob ng square? Okay, tatandaan nyo, yung mga plus 1 or yung mga minus 1 na nasa labas, yan, nasa labas ng square. This moves the graph up or down. Okay? Pero, yung mga dagdag, yung mga additions na nasa loob ng square, this moves the graph left or right. Pero ito yung nakakalito. Kapag kapag nasa labas, kapag yung up-down, madali lang matandaan. Kasi up means positive, down means negative. Right? Yun, madali lang yun. Pero, kapag naman nandito, kapag na i-decide na natin, i-move ba natin siya left or right? Dito medyo nakakalito kasi baliktad. Okay? Plus means i-move natin yung function to the left. Minus means i-move natin yung function to the right. Okay? So this graph is actually pag ganito. Ito yung yan yung graph na ma-generate natin. Okay? So dahil may plus dyan, i-move natin siya to the left. Okay? Meron bang question? Tingnan natin yung mga question nyo ha. Di kailangan mag-draw ng graph. Pero, pero, okay, tatandaan nyo. Okay?
Pero, yung mga dagdag, yung mga additions na nasa loob ng square, muna nito. Right? Oh, next. Ito na lang. Ano naman tong plus 1 na nasa loob ng square? Okay, tatandaan nyo, yung mga plus 1 or yung mga minus 1 na nasa labas, yun, nasa labas ng square. This moves the graph up or down. Okay? Pero, yung mga dagdag, yung mga additions na nasa loob ng square, this moves the graph left or right. Pero ito yung nakakalito. Kapag kapag nasa labas, kapag yung up down, madali lang matandaan. Kasi up means positive, down means negative, right? Yun, madali lang yun. Pero kapag naman nandito, kapag na i-decide na natin, i-move ba natin siya left or right? Dito medyo nakakalito kasi baliktad. Okay? Plus means i-move natin yung function to the left. Minus means i-move natin yung function to the right. Okay? So this graph is actually pag ganito. Ito yung yan yung graph na ma-generate natin. Okay? So dahil may plus dyan, i-move natin siya to the left. Okay? Meron bang question? Tingnan natin yung mga question nyo, ha? Plus to the left na nasa loob ng square. Sabihin ng negative na natin. Meron tayong plus 1 dito. Plus 1, or ito muna, mas madali ito eh. Meron tayong plus 1 dyan. So, ang ginagawa ng plus 1, na-discuss na natin kanina, pinapaangat niya yung function natin. So, ibig sabihin, kapag meron tayong parabola na ganyan, nilagyan natin ng plus 1, aangat siya. Pag ganito. Right? Oh, next. Ito na lang. Ano naman tong plus 1 na nasa loob ng square? Okay, tatandaan nyo, yung mga plus 1 or yung mga minus 1 na nasa labas, yun, nasa labas ng square. This moves the graph up or down. Okay? Pero, yung mga dagdag, yung mga additions na nasa loob ng square, this moves the graph left or right. Pero ito yung nakakalito. Kapag kapag nasa labas, kapag yung up down, madali lang matandaan. Kasi up means positive, down means negative, right? Yun, madali lang yun. Pero kapag naman nandito, kapag na i-decide na natin, i-move ba natin siya left or right? Dito medyo nakakalito kasi baliktad. Okay? Plus means i-move natin yung function to the left. Minus means i-move natin yung function to the right. Okay? So this graph is actually pag ganito. Ito yung yan yung graph na ma-generate natin. Okay? So dahil may plus dyan, i-move natin siya to the left. Okay? Meron bang question? Tingnan natin yung mga question nyo, ha? Di kailangan mag-draw ng graph. Pero baka may mga ganun eh. Functions na ang choices, yung mga sketch ng graph. Pwede yung tanong. Yes, sa mga nagtatanong, ina-upload ba to after live? Yes. Okay? So, yun yung function niya. Okay? Sige, medyo i-advance lang natin, ha? Paano pag pinapahanap sa inyo yung vertex ng graph na ito? Para mahanap yung vertex, meaning ito, yung highest point niya, magka-calculus lang kayo ng konti. So, para ma-apply yung calculus dito, kailangan yung kunin yung derivative nito at i-equate siya sa 0. So, ulit, ang derivative niya ay equal sa, hopefully lahat dito familiar na sa derivative. Derivative niya ay equal sa negative 2 x plus 1. Tama naman, no? At i-equate natin siya sa 0.
Tapos, yun, i-equate lang natin. Mare-reduce tayo to what? X plus 1 equals 0 and x is equal to -1. Tama naman. Ang vertex ng ating graph ay nakalocate sa -1. Hala, may tumatawag. Wait lang. Gulat ako. Okay. Lang. Ayun, may tumawag lang. Nagulat ako. Pero okay, tuloy lang natin yung ating ano. Tuloy lang natin yung presentation. Okay pa naman. Yun. Hindi na natin kailangan i-chain rule kasi wala namang ano, hindi naman or parehas lang din naman yung derivative ng x plus 1. Okay? So, yun, may mga questions ba? But pa left, again, kapag ang tinitingnan na natin ay yung mga dagdag, yan, kunyari yung plus 1, baligtad nyo aanuhin. Either, kapag positive to the left, kapag negative to the right. Okay? Sige, meron bang questions? Okay, wala naman. Okay. Next slide na tayo. Okay. Trig triangles, yun. I mean, naano na natin siya kanina eh. Yung trigonometry. Ibig sabihin lang ng triangle, yung sine, cosine na ano. Kunyari, meron kayong angle dito. Kunyari, ito ay R. Sige nga, testingin lang natin kung naalala nyo yung mga diniscuss natin kanina. Kunyari, meron tayong angle theta dito. Or say, yan, angle theta. Ito ay R. What's this? Comment nyo. Ano to? Anong measurement nito? Yes, I'm related dito yung Sokotoa pero ah yung question natin ngayon more on trigonometry pa muna yung nasa unit circle. Related pa rin sa unit circle. So again, ang question ko ay what's this? Anong measurement nito? Kung ito ay R, ano to? This is anong anong representation nito? Like in terms of the variables given. What's this? Hindi 3. Like 180. Hindi. Ah, express yung measurement ng side na ito in terms of the values given here. R cos, yun. Okay, nakuha na. R cosine theta. Okay? Yun. Wait lang, may nagtatanong ano po yung derivative. Hala. I think sa yung derivative hindi naman ata ano, kung mag-appear man siya sa UPCAT, again, hindi natin masasabi kung mag-a-appear ba sa UPCAT ang calculus o hindi. Kasi may mga UPCAT na merong calculus, pero yung UPCAT namin wala. So, we cannot say for sure. Pero kasi kapag i-discuss natin yung buong calculus or yung introduction ng calculus ngayong gabi, medyo matatagalan. Mas konti yung madi-discuss natin. So, stick muna tayo sa mga na-prepare ko para mas marami tayong ma-discuss. And ito naman, again, yung side na ito would be yan, r sine theta. Yun siya. Yun lang yung concept ng trig triangles. Okay, next. Okay, ito. Shortcuts. Ito yung mga shortcut formula na tinatanong or na-suggest nyo na i-discuss natin. Alam nyo na ba kunyari, meron kayong square. Meron kayong square na may side na 5. Okay. Meron kayong square na may side na 5. Tinatanong kayo, ano ang diagonal ng square na yon? Ayun, okay. Kapag meron tayong square,
tapos may diagonal siya, ito i-memorize nyo na. Ang diagonal niya, ang measurement ng diagonal niya is just 5 square root of 2. Palagi nyo lang i-multiply sa square root of 2 yung diagonal ng ating square. Okay? Kapag naman meron kayong cube, okay, actually, anin natin to. I-mas elaborate natin, rectangular prism. Diagonal ng rectangular prism. Let's say ganito may question ako. What if meron kang, ano ba to? Person? Or meron kang, ano bang maganda? Meron kang bird. Okay, may ibon. May ibon. Yan. Okay, may bird na pumunta siya. Okay. Pumunta siya 2 meters. 2 pumunta siya 2 meters sa direction na yan. Pumunta siya 3 meters sa direction na to at lumipad siya ng 5 meters. Okay? Again a bird na naglakad 2 meters to the right, 3 meters away, tapos lumipad 5 meters up. Ang question, ano yung total distance na na-travel niya? Ito again, ito naman yung concept ng distance versus displacement. Okay, displacement pala muna. Ano ang total distance at displacement na na-travel niya? This, tapos displacement. Sagutin nyo. Like, comment nyo, distance equals that, displacement equals that. Parang balot yata yan, sir. Ikaw lang mag-drawing ng ibon eh. Okay? Ito. Yes, to. Kapag 16, again, balik tayo sa diagonal ng square. Kapag 16 square root of 2 naman yung kanyang diagonal. Again, imumultiply nyo lang talaga sa square root of 2 ang diagonal ay para makuha nyo yung diagonal ng square. Okay. Distance muna. Distance na trinavel niya is, tama, 10 meters. Para makuha yung distance, syempre, kailangan nyo lang i-add 2 plus 3 plus 5. Pero displacement, okay, meron bang makakakuha ng displacement? Syempre, iba yun Ano ang pinagkaiba ng scalar sa vector? Distance means yung total na trinavel niya, yung total na ginalaw niya. Pero displacement only cares about yung initial at final position. So, paano makukuha yung displacement? Okay, tingnan natin. Paano makukuha yung displacement? Magpi-Pythagorean theorem lang kayo. Okay, alam niyo yung Pythagorean theorem, di ba, na c squared is equal to a squared plus b squared. Okay? Pythagorean theorem. Pero tatanungin niyo ako, paano to 3D? 3D. So, paano ko mapi-Pythagorean theorem ang 3D? Meron din. May Pythagorean theorem tayo for 3D. Ano yun? D squared is equal to a squared plus b squared plus c squared. Try nyo nga. Ano to? So, this is just the square root ng 2 squared plus 3 squared plus 5 squared. Right? Ano yun? So, nanggaling yung c? O, variable lang siya. Representing yung tatlong sides ng prism natin. Yun, square root of 38. Yun yung sagot. Okay? And lastly, okay, area of an equilateral triangle. Let's say meron tayong equilateral triangle na may side na 2. Ano ang area niya?
Alam niyo na ba yung shortcut dito? Hahanapin niyo. Pero, plug in nyo lang. Times na niya na 2 squared. Cancel to. At yan na. Sample problems na. Ito yung mga problems na upcut level. Okay, ganitong mga level ng problems yung makikita nyo sa upcut. Hindi man same, syempre, wala namang makaka-predict ng exact questions sa upcut, pero ganito yung hirap, ganito yung difficulty ng mga makikita nyo. Okay, sige, yun natin to. Three circles. Try nyo solve nyo to. With radii 3 cm, 5 cm, 9 cm are externally tangent. Find the area of the triangle formed by joining their centers. Okay, paano yan? Ito, draw ko. Tulungan ko kayo, tapos try nyo i-solve on your own. Okay. Meron daw tayong tatlong circles. Yan, yan, at lang. Yan. Okay. Meron daw siyang radius na 3 point for that. Kailangan yung hanapin daw ito. Formula na to. Hanapin yung here. Itong S. Okay. Muna ba naman tong panoorin after ng live natin? Pero syempre, if you want to ask questions live, pwede kayo magstay. So, trust ko na lang kayo. 17 daw, yung semi-perimeter niya. Okay. 17. Plug in na lang natin. 17 times 17 minus 8. Na to, 9. 17 minus 12, 5. 17 minus 14, 3. Okay. So, yun. Ito na yung sagot. Para ma-simplify natin, yung 9, di ba, yun lang naman yung perfect square, pwede natin siyang ilabas. All others are prime. So, meron tayong, pag nilabas natin yung 9, syempre, magiging 3. Ano na lang yung 17 times 5 times 3? Ano yun? 17 times 5 times 3. O, 17 times 50 na lang. Ayun, i-ano nyo na lang siya. I-solve nyo na lang to. This is, sabi ng ano, 225 daw. Sabi ng comments. So, 225. This is the square root of 225. Okay? Next. Ito, find the roots. Ito, medyo madali lang. Square root of 225. Okay? Next. 125. This is the square root of 225. Okay? Next. Ito, find the roots. Ito, medyo madali lang. Find the roots daw of x squared minus x minus 6 equals 0. Hmm. Okay? Hmm. Yun. Negative 3, 2. Okay, sige. Tama naman. Mga nakakuha niyong sagot. Okay, ang question. Okay, mukhang marami nakakuha ng tamang sagot. Again, ang question ko, anong ginamit nyo? How did you solve this question? Find the roots of x squared minus x minus 6. Yung yun, yung kunyari, nakalimutan niyo yung factoring. Pwede naman kayong mag-plug ng sa pinaka like math.
Okay? Next. Ito. Again, another student submitted question. In a class of 40, 25 like math, 18 like science, 10 like both. How many students only like math? Ay, mali ba yung ano ko? 'Di ba nakakalimutan ko yung quadratic equation. Tama ba? Negative b squared plus or negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac ayan, over 2a. Yan. Tama, no? Okay, so ayun. Yan yung quadratic equation natin. Pero ito, I think madali lang yung question na to. In a class of 40, pwede natin gamitan ng Venn diagram. Meron tayong 40 students daw. Pag Venn diagram, ang una nyong i-fill out ay yung nasa gitna na 10. Right? Kasi 10 like both, ito lang naman yung region na ma-occupy niya. Kapag meron kayong 40 students, tapos 25 like math, 18 like science, 10 like both. Ito naman yung next nyong gagawin. Yung 25 like math. Kapag meron kayong math dito, science yan. Sa math nyo, 25 daw yung may gusto ng math. Pero meron na kayong 10 na gusto ng both. So, isusubtract nyo lang siya para makuha yung math lang yung gusto. Guess ba? So, 25 minus 10, this is just 15. Para naman sa science, 18 daw yung may gusto ng science, pero 10 na yung may gusto ng both. So, ang matitira na lang tayo would be 8. Tapos, i-check nyo pa. Ah, ano yung total niya? Ano yung total number? Meron ba tayong student na walang gustong subject? Ang total nito ay 25 plus 3, 33. Diba? 33 yung total nitong lahat. Ibig sabihin, ilang students yung ayaw ng either math or science. Tama ba? This is 43. Taga, 43. 25 plus 8. 33. 33. Hmm. O, 33. 33 yung nasa loob ng Venn diagram natin. Ibig sabihin, ilang students yung ayaw ng parehas? 7. So, that's how you solve Venn diagram problems. Start palagi kayo sa center. Okay? And work your way outwards. Ito. Ito na. Hinihintay nyo. Marami rin, sobrang dami din nagtatanong ng paano ba mag-solve ng age problems. Ayan, meron na tayong example for age problems ngayon. Okay, sige, try nyo solve. The ratio of the ages of Jacob and Jeremy is 9/10 respectively. 10 years ago, the ratio of their ages was 4:5 respectively. What is the present age of Jeremy? Ayoko niyan. May nagka-comment, ayaw daw ng age problem. Okay, sige. Pero ano siya kailangan. Lalo na, I think, sa UPCAT, sobrang dami ng word problems. Okay? Okay, so paano natin isosolve ang age problem na to? Ilang beses ko tinry. Ayun. Sige. Ngayon, tingnan natin. Sana after this, mag-gets niyo kung paano makapag-solve ng age problem. Okay, meron ba? Kapag ano? May mga nag-attempt na, pero iba-iba yung sagot. 20, 30, tapos 15. Let's see, O, tingnan natin, mga guesses nyo. Sulat natin dito yung guesses nyo. 20, 30, 15. Tapos may 20 daw din. Okay, maraming halo-halo. O, sige, ganito. Ito, tatandaan nyo, Sa age problem, actually, iisa lang yung method dyan. Sa lahat ng age problem, kailangan nyo lang ma-memorize yung system na ito. Makakapag-solve na kayo ng kahit anong age problem na ibigay sa inyo. Ang unang gagawin, gawa kayo ng table. So, meron tayong Jacob, Jeremy. Meron tayong Jacob, Jeremy.
Ngayon na, again, each problem, unang gagawin, table. Ratio daw ng ages ni Jacob at Jeremy ay 9:10. Anong mangyayari dun? Ito yung challenge. Kailangan natin makapaghanap ng expression na magsasabi na 9/10 ang ratio ng ages ni Jacob at Jeremy ngayon. Anong gagawin doon? Ito ibig sabihin, ito present, kaya natin ilalagay yung T. Para mapakita natin na 9/10 ang ratio ng ages nilang dalawa, ang gagawin natin, 9x para kay Jacob, 10x para kay Jeremy. Tama naman, di ba? This is how you represent yung ratio na 9/10. 9x para kay Jacob, 10x para kay Jeremy. Tama naman? May question doon? Wala? Jeremy, ilang taon ka na ba? Sabihin nyo lang kapag may question kayo. And then ito, 10 years ago, T minus 10 tayo. 10 years ago, ang gagawin nyo lang, isusubtract nyo lang ng 10 yung ages nila. Yun lang yun. Huwag nyo muna pansinin yung iba. This is 9x minus 10. This is 10x minus 10. Okay? Oh, yun na. Nakompleto na natin yung table. Pwede na nating basahin yung ibang words dito. The ratio of their ages was 4/5 respectively. Anong ibig sabihin nun? Paano natin siya gagawing equation, yung sentence na yan? 10 years ago, the ratio of their ages was 4/5 respectively. Ano ba ang ginagawa natin kapag kinukuha natin yung ratio ng ages? Di ba dinidivide natin sila? Right? Di ba dinidivide natin para makuha yung ratio ng ages? This over this? So, kunin natin yung ratio ng ages nilang dalawa. Paano ba yon? Ratio is 9x minus 10 over 10x minus 10. Right? Hala. Ito, as in, try nyo lang talaga i-gets. Kasi medyo ano lang siya eh. How to translate sentences into an equation. Yun lang talaga lahat ng word problems. Yung ratio daw ng ages nila, meaning ng ratio, dinidivide natin yung dalawang ages nila, is equal to 4/5. Yun lang yun. Right? Gets ba? After that, madali na lang. How do you solve this? Magko-cross multiply lang kayo. Right? Kapag nagko-compare ng dalawang fractions, di ba nagko-cross multiply tayo? Kasi medyo, right? Wala. Ito, as in, try nyo lang talaga i-gets. Kasi medyo ano lang siya eh. How to translate sentences into an equation. Yun lang talaga lahat ng word problems. Yung ratio daw ng ages nila, meaning ng ratio, dinidivide natin yung dalawang ages nila, is equal to 4/5. Yun lang yun. Right? Gets ba? After that, madali na lang. How do you solve this? Magko-cross multiply lang kayo. Right? Kapag nagko-compare ng dalawang fractions, di ba nagko-cross multiply tayo? So, cross multiply. Meron tayong 5 times 9x plus 10, 9x minus 10 equals 4, 10x minus 10. Tama? Okay? And then, yun, algebra na lang to. 45x minus 50 equals 40x minus 40. Okay? Ayun, tama. And then last, transpose na lang. O, kapag nag-transpose kayo, this is 5x, ano to, is equal to 10. Right? Tama ba?
Tapos, x is equal to now be 2. Right? Ayun. Since nakuha na natin yung x, plug in na lang natin siya. Si Jacob ay 2 times 9 or 18. Pero ang tinatanong is si Jeremy na 10 times 2 lang. 10 times 2 is 20. Yan, 20. That's our final answer. Yun lang talaga yon. Solving age problems, step 1, table. Construct kayo ng table. Step 2, sa table na yon, kapag sinabi na 10 years ago or 10 years into the future, yun lang yung gagawin nyo. Mag-add or subtract lang kayo. Huwag nyo muna papansinin to. Sa table, paglilipat na kayo ng column, palagi lang kayo mag-add or magsusubtract. After that, after nyo makompleto yung table, doon na kayo lilipat sa next words. Doon nyo napapansinin yung 4 is to 5. Ita-translate nyo lang yung mga terms na ito, yung mga sentences na ito into an equation na ginawa natin. 'Di ba? Yung ratio daw nila ay 4 is to 5. Yun yung ginawa natin dito. And algebra na lang. After that, algebra. So yun, that's how you solve age problems. Okay. Okay? Sige, sige. Next. Again kapag di pa gets ngayon, okay lang, may marireplay nyo naman to. Try nyo lang panoorin pa ulit-ulit. Okay, next. Next tayo. Okay. Ito rin, user submitted. JB is thrice as old as Jeremy, while JD is 15 years. Ito, ah, nakaka-frustrate yung problem na to. Ang daming characters. Pero sige, ayun yung sinubmit nyo. So, tatlo yung characters niya. JB, Jeremy, at JD. Na mas nakakainis pa kasi magkakalapit yung pangalan nila. So, ayun. Mahirap na i-represent sila ng letters kasi pareha silang J. So, sige, ano na lang natin. Try natin i-solve to. Sige nga, ano natin, nabasahin natin. JB is thrice as old as Jeremy, while JD is 15 years younger than JB. If half of JB's age 6 years ago was 3 less than one half of the sum of Jeremy's age in 5 years and JD's present age, find the ages of each. Diba? Makakainis yung problem. Pero I don't think I don't think ganito yung level ng sukat. Like medyo ano pa siya, medyo mahaba. Pero this also means na kapag na-solve nyo to, kapag kaya nyo itong isolve, kaya nyo na lahat ng word problem na ibibigay sa UPCAT. Kasi magandang practice to yun. Ilabas na ng mga birth cert. Ayun, di ba? Pero anuhin natin, step by step, kasi kaya to ng step by step. Okay, la. Meron tayong tatlong characters. JB, pangalanan lang natin siyang JB. Jeremy, JD. Okay. Ayan. JB is thrice as old as Jeremy, while JD is 15 years younger than JB. Okay. Hanapin nyo dito sino yung connector. Sino yung nagko-connect sa kanilang dalawa? Si JB, di ba? Siya yung pinaka-importante kasi siya yung dalawang beses na na-mention. So, okay. Ito muna. JB is thrice as old as Jeremy. Kung si Jeremy ay X, si JB ay 3X. Tama? JD is 15 years younger than JB. Okay, so si JD, 15 years younger daw. So 3x minus 15. Oh, dito okay pa naman. Wala pa namang nakakalitong part dito, no? Kasi nag-ano lang tayo. Right? Yes, may replay pag nag-end na. Tama naman, no? Ah, wala namang question dito. Okay? Sige. Move na tayo.
After that, actually madali lang to. Matagal or mahaba nga lang yung equation. Tingnan nyo to. If half of JB's age 6 years ago, ano yun? Compute muna natin yung age ni JB 6 years ago. Madali lang siya, di ba? Kasi 3x minus 6 lang to. I-half natin. I-half natin siya. So, wait lang. 3x minus 6, i-half natin. Tama. Yun, di ba? Yung in-underline ko, ito siya. If half of JB's age 6 years ago was. Oh, ito importanteng word yung was. Kasi was indicates the equal sign. Okay, palagi kayong maghahanap ng ganun. Was. Was, palagi siya mag-i-indicate ng equal sign. Yun. Yun yung ibig sabihin nun. 3 less than 1/2 of the sum of Jeremy's age in 5 years and JD's present age. Tingnan nyo lang. Madali lang talaga siya. Mahaba nga lang. Okay? Ito muna, i-underline natin para makita niyo yung ano. Jeremy's age in 5 years. Ano ang Jeremy's age in 5 years? X plus 5, right? Yun. Ito yung Jeremy's age in 5 years. At yung JD's present age. Okay, plus dx. I-underline ko to Yan. Okay. Color code din natin para makita nyo anong parts ba siya. Okay. Right? Tama? Tama naman? May question ba? Ito daw, sinum. Okay, isa-sum natin. So, wait lang. Pati yung sum siguro gawin natin ibang kulay. Gawin nating violet. Plus. Indicating yung sum. At isa na or dalawa pa. 1/2. Meron pa tayong 1/2. So, ito daw, was 3 less than 1/2 the sum. Ibig sabihin, iwa 1/2 natin yung sum na to. Yan, gets ba? Iwa 1/2 natin yung sum na yan. At para maano yung 3, para ma-consider naman natin yung 3, magma-minus tayo ng 3 dito. Gets ba? So parang ang ginawa ko lang legit, translate ko lang yung sentence na to. Right? Ang dami naka-underline pero yun yung mga parts. Pero translate lang natin. Kung ipapanoorin nyo to ulit, mapapansin nyo yun lang yung ginawa ko. Walang masyadong magic na nangyari. Translate lang talaga natin yung English to equation. Pero syempre, kailangan nyo ng ano, kailangan nyo siguro basahin paulit-ulit para talagang mag-guess nyo yung ibig sabihin niya. Diba? Okay. Oh, nainis din nga ako nung una ko na-encounter to. Pero that's it. Oh, ito, mga techniques na lang din. Mag-shortcut na tayo para mapabilis natin to. Ang una nyong pwedeng gawin para ma-solve tong problem na to ay i-multiply mo lahat by 2. Multiply everything by 2 para ma-eliminate natin yung denominator. Right? Magkakaroon tayo ng 3x plus 6 or 3x minus 6 is equal to x plus 5 plus 3x plus 15 minus 6. Okay Bakit naging minus 6? Kasi lahat ay minultiply ko ng 2. Gets naman? After that, ito yung magandang part. Kasi maraming magka-cancel. Tingnan nyo. Magka-cancel yung 3x sa both sides. Magka-cancel din yung minus 6 sa both sides. Saan na lang kayo matitira? Matitira na lang kayo with x dito sa side na to. At kapag itatranspose nyo yung remaining numbers, this is what?
Ay, ano to? X plus 5 plus, ay wait lang. Tama ba to? Ginawa natin. 15 minus 6. Huh. What is the sum of their ages? Wait lang, check ko lang kung tama ba yung ano ko. Yung algebra ko. Kayo rin, check nyo. Sir, bakit po naging... Ay, oo, yun. Nakuha nyo. Nakita niya na yung ano. Mali pala yung pagkakaano ko. This is supposed to be minus 15. Buti na catch nyo yun. Ayun. Gets? Yeah. Okay na? Oo, nagkamali lang ako ng pagsulat. Pero minus 15 dapat siya. So, that actually solves yung problem natin. Kaya lang. O, x is equal to 15 minus 5. Pag tinranspose natin ito at ito sa kabila, ba? Or 10. That's it. X is equal to 10. So, ibig sabihin, si Jeremy ay 10, si JB ay 30, at si JD ay, ano to? Kalahati or TX minus 15. This is 15. Okay? Pero hindi pa yan yung sagot kasi ang tinatanong sum of their ages. So, 40, 55. Sagot dito ay 55. Okay? Ayun. Wait lang, tingnan natin. Sir, I thought imumultiply yung positive sa negative 15 so magiging positive. Hindi, ita-transpose natin yung 15, yung negative 15 sa kabila. So magiging positive. Ano siya? Okay, may question pa ba? Bakit po minultiply? Ito may nagtanong, bakit kailangan kong i-multiply ng 2 lahat? This is para ma-eliminate yung fraction. Ayaw natin mag-deal with fractions kasi nakakainis sila, 'di ba? Nakakatagal ng equation. So, para ma-eliminate natin yung fraction, multiply ko ng 2, 'di ba? 'Yun, para mas mapadali tayo sa pag-solve. Okay, let's see yung mga comments niya. Pwede po yun ito pala, may nagtanong, pwede po yun isang question tapos 10 minutes. May mga ganong questions talaga sa UCAT na most madadali, kayang sagutan in seconds lang. Pero may mga question na magugulat kayo, sobrang hihirap, aabutin ng siguro mga 5 to 7 minutes. Ganyan. Pero kung mapapansin nyo, legit, kung pagpapanoorin nyo yung video na to, mahalata nyo or mapapansin nyo na tinranslate ko lang talaga yung sentences into equations. Oh, dami yung dami yung age problem na sinesend. Okay, ilan pa ba to? Dami Sige. Yun, 4 years from now, Harper's age will be the same as Kyle's present age. Tingnan nyo yung sentence na to sige, basahin muna natin. Now, the sum of Harper's age and thrice Kyle's age is 40. What was Kyle's age 5 years ago? Tama na. Ala. Ito yung nasa mock test. Yun. Nagsasubmit ata kayo ng questions galing sa mock test, no? O, sige. Yun. I mean, sinabit na isa sa inyo. So, sagutan natin. Pero sige, after nito mag-break, gusto nyo mag-break? 5-10 minute break para makapagpahinga naman. Tapos, continue tayo. Malapit naman na matapos yung ating, parang I think 30, nasa 25 slides lang ata to. Okay. Oh, sige. After nito, break, tapos tuloy tayo. Okay, sige. Tingnan nyo yung first question, tingnan yung first sentence. 4 years from now, Harper's age will be the same as Kyle's present age. Sobrang, ano to? Sobrang daming words na ginamit para lang sabihin na si Kyle ay mas matanda kay Harper ng 4 na taon. 'Di ba? Parang pinalito lang kayo. Kyle Harper, kung yan yung ano nila, si Harper yung mas bata kasi si Harper yung kailangan humabol .
So, ibig sabihin, si Harper, pwede natin gawing X. Si Kyle, pwede natin gawing X plus 4. Tama naman, di ba? Makes sense? Yun lang yun. Yun lang yung sinasabi ng first sentence. 4 years from now, Harper's age will be the same as Kyle's present age. Okay. Basically, trinik lang kayo ng first sentence. Pero ito lang talaga yung ibig sabihin nun. Now, the sum of Harper's age and thrice Kyle's age is 40. Oh, so, madali lang talaga to. Kasi isang timeline lang yung ginagamit eh. Now, the sum of Harper's age. Ano yung ano nun? I-add lang daw natin yung age ni Harper at 3 beses ng age ni Kyle. Yun daw yung 40 yung makukuha natin. Tama, di ba? So, yun. Simplify lang natin. X plus 3x plus 12 equals